Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Not Legal. Tito Sotto kino-question ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee para sa flood control probe. Nagkaroon ng panibagong usapin sa Senado matapos kinestyon ni Senate Majority Leader Tito Sotto ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na nakatakdang magsagawa ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na mga proyekto sa flood control. Ito ay matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senator Rodante Marcoleta ang mangunguna sa pagpapadala ng mga notices para sa resource persons at testigo bago ang nakatakdang pagdinig sa Hunyo 4. Ngunit, ayon kay Sotto, may mga legal na tanong na kailangang sagutin muna bago ituloy ang naturang hakbang. Sa isang text message na ipinakita sa ulat ng GMA News, tinanong ni Sotto, "Let's see what happens on Monday first. Besides, bakit Vice Chairman ng hindi organized committee mag-issue ng notice?" Ayon sa dating Senate President, hindi pa umano malinaw kung paano makapaglalabas ng opisyal na abiso ang isang subcommittee na hindi pa formal na naitatatag sa pamamagitan ng plenaryo. Paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa? Not legal. Sa plenary niya gawin sa Monday para legal. O di pwede sa Lunes. Ano bang problema? Ang pahayag ay lumabas matapos sabihin ni SP Cayetano sa kanyang Facebook Live na napagkasunduan umano sa caucus na si Senator Rodante Marcoleta ang mga ngasiwa sa pagpapadala ng mga notice upang matuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scandal. Wala pang reaksyon mula kay SP Cayetano kaugnay ng pahayag ni Sotto. Oh, it's crying time right now for Tito Sotto. Napakanta tuloy tayo. I can see that far away look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Pasensya na po kayo. Kung masaya ako or malungkot, napapakanta tuloy na hindi ko namamalayan. Bakit takot na katakot sila sa flood control hearing Sabi ni Senator Marcoleta, ito daw, minority, ginagawa ang lahat para lang maagaw ni Sotto ang Senate leadership muli para hindi matuloy ang investigasyon ng flood control scandal. Kaya grabe ang pananakot, kaso kaliwat kanan. Yon si Senator Jinggoy. Araw-araw daw na tinatawagan ng kung sino-sino para lang kumbinsin siya na pumalas ka na dyan sa Brave 13. Simple lang gawin mo para hindi ka makasuhan, makulong. Ganun daw. Araw-araw. Wow. Kaya sabi ni Senator Marcoleta na aawa siya kay Jinggoy at the same time humahanga siya ng gusto kasi napakadali daw kung ordinaryong tao lang. O, sige na. Alas lang mampalay. Di kumalas. Para maligtas. Di ba ganun lang? Kaya lang, yung prinsipyo, hindi kumalas si Senator Jinggoy.
Sabi niya, if this is the price I have to pay for standing for my principle, so be it. Kulong ako kung kulong. So, pwede siyang maligtas. Kasi nakulong na siya noon eh. Kaya lang, pasalamatan natin at meron tayong senador katulad nitong marami sila. Yung Brave 13, but specific tayo ngayon kay Senator Jinggoy dahil bahala nang makulong. Hindi siya kumalas dahil sa prinsipyo. Pinili niyang makasuhan at salamat sa Diyos at yung warrant of arrest niya available. Wow! God is protecting our brave 13 senators. At ngayon, matutuloy na ang Blue Ribbon hearing. Buuin sa plenary, announcement pa man lang yun. Kung yun ang patakaran, madali lang. Sa Lunes, pag session, may mag-move, buuin. Di tapos. Ano bang problema? Abogado, si SP Cayetano, alam niya ang kanyang ginagawa. Huwag niyo nang turuan. Mr. Honorable, anong tawag natin sa kanya? Legal luminary. Noong una, binabatikos niya ang Supreme Court. Mali kayo! Mali! Ngayon, natatakot siya na baka maaprubahan yung rules ng absent na senador makapagboto online. Tumatakbo siya ngayon. Sabi niya, magsasampa daw sila ng kaso sa Supreme Court. Ano ba yan? Akala ko wala siyang believe sa Supreme Court. Ngayon naman, magpapatulong siya sa Supreme Court. Anyway, ang mga Maleta Gang members, yung mga napangalanan, alam nyo na, may 5 malalaking maleta, mga senadora, may 6 ata, yung isa 6 na medium size. So, bilib ako dito sa Brave 13 kasi napangalanan din ata si Senator Ligarda. Kaya lang, hindi siya nagre-reklamo. Sige, patawag nyo. So, salamat. At ito na. Panalo ng taong bayan itong Blue Ribbon, resumption ng Blue Ribbon hearing nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na ugyero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Rangkap. Og karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero.
So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gud ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Mm. Karon nakapatindog na gud mi sa among balay nga inaani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og dili sad igo ang among kita nga kwarta kay kutob ra sa pagkaon. Daghan salamat. Oo, so wala mo igong ikapalit sa hiyero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para dagan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.